La 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 la. Oh, oh. Doki! Yes, good morning again sa Good ating morning mga ulit. taga-subaybay. Oo. At Doki? yes, actually magandang topic natin yan. Tama-tama, nandiyan kayong mga babae. Ano ba yan, Oo. Doc Bong? Bakit? It's all about, ayun, perimenopausal period. Ano yun? Alam niyo ba yun? Naman sa amin. Ano ba yan? Yung Oh, sige. natatanda? Ha? Yan ba, Doc Yung Bong? malapit ka nang mag-ending. Ano, Bilang na attorney? yung mga araw. Bilang. Parehas Anyway, lang yan ng menopause. ha? O may pinagkaiba ba itong perimenopause? Yung perimenopausal, kasi yan yung ang mga bagay na makikita mo o maobserbahan mo sa sarili mo. Kung babae ha, Oo. bago ka mag-menopause o bago matapos yung buwan ng dalaw. Ano? Parang pre-menopause stage. Yes, yan. oo. So tingnan natin yung mga slides nating iginaya. Okay. Well, what is perimenopausal o perimenopause? Ano? Ito yung pagbaba ng mga hormones ng babae, yung estrogen and progesterone, na may kinalaman sa buwan ng paglilinis ng kasarian, ano? Yung tinatawag na menstrual period. Usually kasi every month ideally dapat mayroong paglilinis, ano? Pero pag nagkakaroon na ng imbalance dun sa hormones na yan, estrogen and progesterone, nalilimitahan na o natutuyo na o nawawala na yung regular period. Ang sabi nga nila, pag pumasok na yung isang taon 12 months na walang regular period ang isang babae, nasa menopausal period na siya. Pero before mo ma-experience yun, merong mga signs and symptoms ka munang maobserbahan. Okay? So next picture. Doc Bong, pinakita mo yung edad dyan. So, anong age usually lumalabas Okay. na? Oo, As early as 40? Meron. Safe. Huwag mo nang kausapin tatlo, safe na safe yung mga yan. Pero ako Pero sa amin tatlo ako mauuna eh. Ganun ba? ang common naman mga 50s plus minus sa 50s. Eh bakit si Janet Jackson ang anak pa? Oo nga, kaya 50 na yun, di ba? 50 Oo, na 50. siya. well, syempre, alam mo naman sa states, attorney, may mga adjustments at mayroong mga gamot at pamamaraan pwedeng gawin para ma-adjust mo pa yung mga gano'n, no? Pero technically, yun nga, sabi ko nga kanina, changes in the monthly period, ano? So, may mga panahon na 60 days wala kang buwan ng dalaw, which means 2 months, no? Pag nagkakaroon ka na ng gano'n, kanina actually pinag-uusapan natin yan, di ba? Medyo questionable na, especially if your age is malapit ka na doon sa mga 40s and above na. Tingnan mo na, baka nandun na, baka may kasi maraming side effects yung perimenopausal, yung mga ganyang period na, no? So pag may pagbabago na sa monthly period mo, nawawala na yung regular monthly period mo, medyo lumapit ka na sa doktor o magtanong na tayo sa ating mga OB-GYN. Okay, next picture. Asa na? Aba? Para masundan natin. Ayan. Ayan, heavy bleeding, no? Or yung syempre yung malakas na buwan ng dalaw. Minsan mahina, minsan malakas. Dati regular, yun lang tatlong pasador lang. Sabi nga sa Tagalog, 2, 3 lang. Pero lately nagiging 7 o mas marami pa o talaga nakapanlalata na bumababa pa yung presyo ng babae, bumababa ang BP up to the point na sinasalina mo na ng dugo, ano? May mga ganong cases. Medyo questionable yun. Still, it has something to do with the hormonal changes. May mga gamot naman dyan, may mga pills na pwedeng inumin. Yung mga hormone replacement therapy or estrogen replacement available naman sa market. Pero nevertheless, pinapakita lang na ito yung isa sa mga abnormalities na makikita ng isang babae. May kilala nga ako, Doc Bong, instead na the usual sanitary napkin yung ginamit niya, nag-pampers na siya Oo. dahil sa sobrang heavy. Kasi profuse bleeding. Bleeding. Sa heavy bleeding kasi, merong yung pagbabago dun sa kuwelyo ng matres, ano? If I may be a little bit technical, ano? Yung progesterone level nung babae, kasi estrogen progesterone, ano? Yung progesterone, yun yung kasi nagpapanipis nung kuhelyo. Konti na lang yung progesterone. So, mangyayari, yung kuhelyo ng matres, uterus sa Ingles, kumakapal. So, kasi pag nagre-regla ang babae, numinipis yun. Kasi Yes, yun nga nililinis lumalabas. nung regla, no? Sa sobrang kapal, no, maraming dugo syempre na involved doon, no, kasama. So, mas marami siyang dugo lumalabas. So, yun nga, sabi ko kanina, mababa na yung progesterone level ng part na yon. Okay, next picture. Of course, hot flashes, ano? It has something to do with estrogen deficiency naman. So, sa gabi, may mga tinatawag na night sweats, no? Tutulog ka, pagising mo, basang-basa ka ng pawis. Naka-aircon naman ako, di ba? Parang ganon. Or
basta kahit maligo ka, pagpasok mo o matutulog ka, ayan na, may mga sweating ka na, especially in the wee hours in the morning, ano? So, technically, still consult, pero may mga sinasabi sila, iwasan mo yung mga spicy foods, warm climates, warm temperatures, tapos magbago ka ng ng format sa pagtulog, kasi kailangan mong i-combat kasi hindi po pwedeng laging ganun. Masisira yung pagtulog mo at makita mo yung mamaya bakit importante yung magkaroon ng magandang tulog ang mga babae, no? Okay, next picture. Oh, well, of course, because of the changes nga dyan sa mga hormones na yun, nagkakaroon ng panunuyo o dryness ng kasarian, ano? Technically, important na hindi dry, no? Moist, sabi nga nila. Kasi pag dry, mas malapit kapitan ng infection. Especially mga fungal infection, bacterial infection. So, common sa mga perimenopausal, and of course, menopausal women na nagkakaroon talaga ng infection, especially UTI, plus of course, mga skin diseases. Kasi nga meron ng vaginal dryness. So, may mga creams na pwedeng gamitin, ipahid o inumin, para hindi magkaroon ng ganun. Kumbaga, kahit perimenopausal ka na, tuloy-tuloy na moist o maayos yung ika nga, hindi tuyo yung area na yun para sa mga babae. Very important. Next picture. O yun, sleep problems. Yung iba masyadong napupuyat na. And one cause of this, yung night sweats kanina. Kasi Hot di ba, flashes. nagigising ka, hot flashes, basang-basa ng pawis sa umaga, sira tulog mo. Kung may opisina ka in the morning, di syempre, yun na nga, susunod na mamaya yung slide natin na ipapakita kung bakit nagiging problema yung sleep problem na yan. Pero as we go along, yan, yung mood changes, ano? Kasi kung puyat ka, because of the night sweats, sira na yung mood mo. Magkakaroon ka na ng medyo positive, negative mood. Hindi na Nagiging cranky ka na. Oo, yung gano'n. Tapos madaling uminit ang ulo. Kaya may mga, di ba, naku, yan na, malapit ng mag-menopause kasi, laging mainit ang ulo ni ma'am. Gano'n, laging Pero may galit. kinalaman din ba, Doc Bong, yung hormonal changes sa katawan? Kaya naggaganon yung mood ng mga babae? Yes, oo. Estrogen deficiency pa rin yan. Pero, titingnan nga nila, yung sleep problem, isa sa mga nakaka-apekto. Isa sa factors Kasi di naman masabi nung boss or nung babae, kasi mainit ang ulo ko kasi napuyat ako, kasi di ako nakakatulog, kasi ganito, ganyan. So, technically, yun yung mga ganong mga factors. Pero, still, hormone deficiency. Forgetfulness. So meron na ba sa inyong nakakalimot? Pinakita ko yung susi ng kotse na iwan doon sa pintuan. Nangyayari daw yan talaga. So one thing, hindi naman perimenopausal lang ang forgetfulness, pero isa yan sa mga nakikita na pwedeng side effect ng perimenopausal, madaling makalimot na yung mga babae, no? O hindi na matandaan yung mga dating ginagawa. Yun. And of course, one bad side effect, kaya nga hindi pa may patalasa sa TV, yung tungkol sa mga bone, may pinopromote ng gatas, di ba? Ganun. Of course, yun nga, isa sa mga side effect ng perimenopausal, and of course, menopausal period, yung bone loss, humihina yung kalakasan ng buto ng mga babae. Kaya nga yung matatanda, pag nadulas, balik. Di ba? Yung mga matatanda pa. Hindi, tumingin ako kasi parang umuo ka sa akin eh. Kaya nga nag-iisip din pala si Attorney G, baka may tanong mamaya. Pero yun nga yun. So, very important, high calcium diet, multivitamins, vitamin D, sunlight, no, very important. And then of course, at the end of the day, seek consult. If you think nasa perimenopausal ka na, may mga changes ka na, hindi lang nabanggit, hypertension, tapos tumataas ang sugar mo, etc. Magpatingin ka na. Magpatingin na. Kasi iba yung suwabe yung pagpapaedad ng mga babae. Of course, sa mga lalaki, ganun din, no? Doc Bong, pwede bang agapan habang maaga pa para hindi ka magkaroon nitong perimenopausal? Could you control it? Well, sabi nga ni Attorney Jim, sino yung kanina? Yung sa States, di ba? Nagkaano Janet pa? Jackson. Well, depende siguro sa need or sa kung ano pa paano mo titingnan yung buhay. Pero kasi talagang pupunta talaga dyan sa area na yan eh. Kaya lang natin to pinag-uusapan o tinatopic para yung pagiging ready ng isang babae sa mangyayari para alam niya yung andun na pala siya, yung nakikita niya pagbabago sa karakter niya saka sa physical niya, pwede nang i-attribute doon, pwedeng masolusyonan. Still, mayroong mga estrogen replacement, hormone replacement therapy, magpatingin tayo sa ating mga OB/GYN specialist.
very important na masubaybayan, mabantayan tayo para hindi magkaroon ng maraming mga side effects. May distinction ba, Doc, in terms of yung stage, in terms of effect, kapag kami anak o walang anak? Kapag Oo ka nga. dalaga o may asawa? Oo, Paano yun? good question. Oo. Yung stress doon yung depression, no? Kasi kung wala ka pang anak tapos perimenopausal ka na, di syempre para bang teka muna. Paano mo ba i-attribute yung paano mo pupuntahan, paano mo i-accept yung ganung fact, no? So technically, acceptance is very important. Tapos sabi nga, kung mahahabol pa rin yan ng replacement therapies tapos mga regular consults natin, very important na matingnan, matulungan. Kasi yung depression, yung disappointment na pwedeng ibigay ng problema to, medyo mataas yan, lalo na kung wala pang ang baby, sabi nga ni Attorney G. Okay? So I hope nakatulong tayo sa ating mga taga-subaybay at sana marami silang natutunan sa atin. Thank you, Doc. Lalo kami mga girls dahil talagang pagdadaanan namin. Kaya nga. At baka mauuna nga ako sa kanila. Ganun ba?